Ako po si Staff Sergeant Leonard P. Pregata, 878704 Infantry Philippine Army. Member din po ako ng SR Class 182-2012. Class name namin sa SR is Blitzkrieger. At ako po ay nakasign ngayon sa 3rd Infantry Battalion, 7th Infantry Division sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Mark Slaughter Robles Rosario, GC Infantry Philippine Army. Ang kwento ko ngayon, ito yung pangalawa kong war story ng foot ambush naman ito. Yung confronted enemy namin ito is yung Guerrilla Front 54 na pinamumunuan dati ni Danilo Rositi alias Kababi sa area ng Sitio Busikong, Barangay Tamayong, sakop ng Kalinan District, Davao City. Bago ko po umpisahan ang kwento ko ay papasalamat pa ako sa Panginoon na sa kanyang patuloy na paggagabay sa akin. Nung that time na yun na bago nangyari yung hindi ko na makalimutan nila isa na masakit sa kalooban ko na pangyayari. Yung namatay yung guide ko na ako yung bilang isang platoon sergeant ng scout platoon. Tapos yung PL ko pala na si Captain RG Bartikil na ngayon po ay nasa ibang unit na po siya na-assign. Nung story ito ay umpisahan ko po nung bago pa lang po kami mag-LD galing sa batalyon namin. Nung nagbi-briefing yung operatiba na nandun talaga yung kalaban, positive talaga. Nandun talaga yung grupo ni Kababi that time. At may bali kami na isang company noon, yung Charlie Company namin na pinamumunuan din ni Captain Barba that time. Sila yung, kumbaga, ang ginamit nila na taktika is frontal attack yung sa kanila eh. Tinusok nila kaagad yung area that time. Hindi sila makagalaw-galaw kasi that time magkumpos pa yung front na, yung guerrilla front na confronted namin is marami-rami pa talaga. Tapos hindi ka pa makapasok talaga doon sa parang ano nila, pinagtampuhan. Marami nang nakalatag na mga magkakandak na mga snipe, landmines, mga ganyan na ginagawa. Yung Charlie Company namin that time, nung na-hit nila yung Sitio Basikong, malapit sa may Sitio Basikong, ini-snipe na sila that time. Kami, kumbaga ito yung area, yung target namin is nasa Tuktok. Dito pa lang sila, ini-snipe na sila, yung Charlie Company namin. Kaya ang plano naman ng operation officers namin, na mag-maneuver kami. Akyatin namin yung Mount Talomo portion, sakop ng Barangay Tamayong. Kaya doon kami sa Mount Talomo. Tapos, para mamaneuveran talaga namin yung kalaban, na mapuwit namin sila. Hindi, that time na yun, hindi kami na, na burn out. Kasi, sincerely talaga na masukal yung area, mapuno. Parang virgin forest pa talaga yun doon. Nung pangsikan din na naman doon, kasi ang binigay sa amin doon na supply is, lang, mga 5 days lang yun nalakaran, strike lang naman yun, 5 days. Kaya, nung pangalawang araw, in-snipe na naman ulit yung Charlie Company namin. Na nagtawag lang sa radyo na ganito, kung saan na yung kalaban, nakaposisyon. Kaya kami, medyo mabilisan yung namin noon, yung galaw. Para talaga namin, mamaneuveran kaagad namin yung kalaban. Kasi marami din talagang obstacle doon na mahirap. Lalo na yung mga malaking puno na natumba, tapos may mga maraming bangin. Mahirap ang obstacle din dyan na area na portion, yung Mount Talomo na yan.
That time na ano, yung pangalawa na nila, ni snipe, medyo malapit-lapit na kami sa kanila. Kasi nagagantihan sila eh. Pero hindi nila maasot-asot dahil yung sa risky ng terrain, nahihirapan din sila kasi dadaan pa sila ng open area bago sila makadikit. Advantage yung kalaban. Kaya hindi talaga sila makaka-diretso. Hindi nila kagad ma-atake kagad kasi alanganin sila, lugi sila. Kaya kami yung hinintay nila na makapalo kami, na mamanubiran namin yung kalaban that time. Nung pangalawa na, ano pa rin, tukal sila. Kami, stipot lang kami na hinintay lang namin na mapalapit sa amin. Kami hanggang dandahan. Pero that time na kinabukasan, ngayong hapon pa lang, mag-advise na bukas, tusukin nyo na. Yun yung advice sa amin ng operation officers namin. I-hit nyo na. Bagbagan nyo na. Pero before that, pag gabi, nag-advise din sila na puputok na ng 105. Kinanyon, in short, kinanyon muna yung portion na yun. Pinataka ng mga more or less nasa mga 18 rounds or 24 rounds yung pinatakdo ng bala ng 105. Kaya sabi namin, nagbiruan pa nga kami sa gabi, baka mamulot na lang tayo nito. Kasi pinatak-patakan na eh. Malapit lang sa amin yung patak ng bala ng 105. Baka mamulot na lang tayo. Siyempre, ay moral na rin kami eh. Pag narinig mo yung malalaking putok na yan, ano talaga eh, kung kalaban, lipad talaga yung kaluluwa. Kasi sa lakas pa naman. Yung sabi na i-hit na namin, kinabukasan, yung PL ko, si Captain RJ Bartikil, sabi niya, sige, prepare tayo maaga. Nung kamove kami, mga around 0500 pa yun, nag-move na kami. Medyo madilim-dilim pa. Mga around of 6, nakadistansya na kami sa pinag-harboring site namin. Nung pagdating sa unahan, may naamoy ako na yung baho ng yung binilot na tabako, yung tinatabako ng sa bundok na pure tabako. Binilot ba? Nangamoy. Kasi that time, wala na kaming sigarilyo that time kasi kunti lang nga yung time na namin yun, yung strike operation na yun. Sabi ko sa PL ko that time, platoon leader ko, kay Sir RJ, Sir, i-halt muna natin yung tropa kasi may naamoy ako. Nangangamoy yung tabako, sir. May malapit lang ang kalaban. Kaya sabi niya, sige, i-halt mo. Nung pagsabi ko sa kanya, tapos paglingon ko, kasi habulin ko sana yung leading squad ko, na ang leading naman doon is si Sergeant Cardosa at saka si Sergeant Gunato. Ang squad leader naman doon is si Sergeant Galagar. Habulin ko sana. Paghabol ko, sabi ko, hold, sumabog na kagad yung yung anti-personnel mine na nakalatag pala doon. Nung sumabog na yung anti-personnel mine, grabe ang usok, kaitim. Kaitim ng usok, sabay nag-burst din of fire ang kalaban. Kaya nung sumabog, nahagip pa nga ako noon eh. Nahagip ako kunti dito sa may left side ng paa ko. Tapos yung squad leader ko naman, si Sergeant Quadrasa, Sergeant Galagar, hinawakan ko kagad kasi bumalik siya eh. Bumalik siya kasi sa lakas ng impact. Pagbalikwas niya, sabi ko, hinawakan ko siya kagad, tapos pinatabi ko siya sa akin. Pero wala na, grabe na yung dito, tama niya sa paa niya, butas na yung mukha niya, dito sa dibdib. Ano talaga, yung parang marami-rami talaga yung niya, yung tama. Sabi ko, dyan ka lang. At hindi talaga kita iwan. Kaya ang ginawa ko, sumigaw ako na ang kalaban
nasa harapan. Hmm. Tapos nag-volume fire ako kagad. Nakaubos siguro ako ng mga 2 magasin. Kasi may 2 pa akong kasamahan doon sa harapan eh. Si Sergeant Cardosa at si Sergeant Donato. Kasi baka rasapin na kaagad ng kalaban ba. Kaya declared ko, sir, kalaban. Kaya si Captain na yun, si Sir RJ Bertikil, sabi na kasigaw siya, kuman siya na ipalo sa kanan yung ang team na grupo, yung second squad namin sa bandang kanan. Ipalo. The time ako na doon, parang ang ramdam ko doon, ano na, yung parang nawala na yung takot ko. Kasi tinayuan ko na lang talaga, hindi naman sa pumayabag, tinayuan ko na lang talaga sa harapan. Tapos yung kabady ko, si Sergeant Sumupang, yung radyoman ko, sabi ko, yung tubo mo, tubuhin mo. Eh, mahirap tubuhin mo siya na ano, kasi mapuno, sasabit yung tubo sa taas. Eh, ayaw din niyang tumayo, kaya sabi ko, pahiramin mo ako ng tubo mo. Kaya kinuha ko yung tubo niya, tinubo-tubo ko yung direct hit ko na. Kasi siya, nahirapan siya. Sabi ko, hindi ganyan, itayo mo para makaputok ka. Kasi kung magdapa ka dyan o makaupo ka, mahirapan ka talaga magtagos yan kasi tayo pang mano yan. Sa sarap nila ng Green Dancer na yan. Siya, sige sir, pagbuto kong ganyan, tinawag ko rin yung 60 gunner namin, si Sergeant Villarmino. Sabi ko, 60! Punta dito! Ayun, tumakbo yung 60. Sabi ko, wag mo dito banda. Kasi, ang nangyari kasi, may high ground, maliit lang, kunting high ground lang sa bandang right side namin. Parang medyo nakanal-kanal lang siya kunti. Tapos may high ground sa bandang kanan. Pero maliit lang naman siya na high ground. Sabi ko, waswasan mo yan. Tapos dito. Pero yung 2 kasama ko, si Sergeant Cardosa at Sergeant Gunato, nandun pa sa harapan. Yung nangyari naman doon, si Sergeant Gunato, siya talaga yung napuruhan. Kasi doon talaga mismo sa kanya, kasi ang nilagyan ng anti-personnel mine is malaking puno, tapos doon talaga sa gilid ng puno. Kaya ang blast talaga ng anti-personnel mine, doon talaga sa kanya. Sukat na sukat, kasi yung baril niya na R4 tapos attached with M23, putol yun eh. Putol yung R4. Tapos yung nakalink dito niya na bala ng M23, butas-butas yun. Mabuti na lang hindi sumabog that time, hindi sumabog yung bala na nakalink dito na M23. Tapos yung mga magasin niya dito na naka-double arrangement yung magasin, letter C yun, na letter C, sa impact, talakas. Tapos itong kamay niya, durog ito, lalaking butas. Durog ito, hindi mo ito makinabangan talaga, durog na durog ito. Corn beef talaga siya, butas-butas. Tapos yung leg niya, warat. Kaya sabi ko, kunin yung pinagapang ko ng yung private si Villarmino, sabi ko sa rin, Villarmino, kuha ka ng kabady, kabirpire ko kayo, para makuha lang yung 2 nandun sa unahan. Kinabirpire ko sila, sige, kunin nyo. Ganun kinuha na nila. Unang nakuha doon si Sergeant Gunato. Ang pinakahuli, si Sergeant Cardosa. Pero si Sergeant Cardosa din pala, yung tama din pala niya, hindi mo, wala kang makita na may open wound. Pero lamog din yung, yung katawan niya kasi sa impact. Tapos ang tama niya, ngayon, buhay man si Sergeant Cardosa, tinamaan talaga yung, yung mata niya. Yung mata lang niya ang tinamaan. Pero, akala namin na muntikan din yun madali siya sir kasi parang may shrapnel din na pumasok lapit sa utak niya ba? Sa ulo niya, may nakabaon din. Hindi na kumikibo. Nung nadala na sa harapan, dinala doon sa harapan ko, sabay si Sergeant Gunato, tinignan ko ganyan, grabe, umuusok pa yung katawan talaga ng kasama ko, umuusok yung katawan niya. Tapos, believe ako din sa kanya kasi yung parang hindi siya nawala ng matinong pag-iisip eh. Kahit ganun yung tama niya, kilala pa rin niya ako. Sabi niya, Sergeant Prags, tulungan mo ako. Masakit yung kamay ko. Masakit yung leg ko. Kaya ako naman, sabi ko, kasi bawal nga sabihin na ganyan, malala yung sugat mo. Ako puro high moral na ako. Sabi ko, huwag kang mag-alala, Sergeant. Kasi yung tama mo, hindi mo pa ikakamatayan. Manipis lang yan. Tapos lumilingon lang ako, gumaganon lang ako, yung hindi ko pinapakita sa kanya na
masakit na rin talaga sa kalooban ko kasi pag lingon ko ganyan, kusa na lang pumapatak yung luha ko eh. Ganun ko. Sabi, tingin na naman ako sa kanya. Pero hindi ko talaga pinakita sa kanya na ganun yung tama niya. Kasi magsalita siya, lumalabas na yung dugo sa bunganga niya, sa ilong niya. Sabi niya sa rin, Prag, sulungan mo ko, masakit talaga yung kamay ko. Sakit yung leg ko kasi ito to, warat talaga to dito. Tapos ito, durog. Sabi ko, wala yan, Sir. Malayo yan, buhay ka pa niyan. Tapos tinanggal ko yung ano niya, yung bandulir, mga bandulir. Tapos yung bala ng intutri niya dito, pinagtatanggal ko mga. Kung na, butas-butas yung bala eh. Kasi yung uso dati na yung nakalink yung bala ng tubo, butas-butas yun. Mabuti hindi sumabog. Siguro kung sumabog siguro yung bala ng intutri, siguro baka corned talaga siya. Kasi nakalink dito eh, 12 yung dala niya eh. Dito nakalink. 12 pirasong bala. Sabi ko, mabuti lang hindi sumabog. Kaya that time na kwan, sabi ko hindi mo pa ikakamatayan. Eh ngayon, pumalo na yung, tuloy ko yung kwan, maneuver yung ano, yung command may Lieutenant RJ Bartikil, maneuver yung isang squad naman. Ang squad leader naman doon si Sergeant Peñalusa. Sige, maneuver nila. Pero hindi na namin naabutan talaga yung kalaban doon. Kasi ang kalaban, papitik-pitik na lang yung putok nila. Sabay, exit na sila kaagad. Ano lang talaga, hindi talaga na ano. Yung plano lang nila, kung siguro, kung napuruhan, i-assault nila. Pero nung ramdam nila na gumaganti kami, scared na rin sila. Hindi na rin sila nag-hold the line. Kaya nag-maneuver na. Nung na-clear na, yung bandang kanan, dito sa harapan naman, kasi yung Charlie Company din namin doon, nandun pa sa baba. Yung in-snipe, 2 beses na in-snipe. Kaya nag-akyatan na rin sila. Umakyat na rin sila. Kaya doon din kami, na-clear nila yung sa baba, na-clear din namin yung sa right side, na-clear din nila yung left side namin. Tapos pumunta sila. Pero doon talaga ako nahawa kayo, Sergeant Donato. Kasi yung dextrose na kinabit ni Captain Barba, sa paan na lang niya tinusok eh. Buhay pa yun. Matagal yun na, hindi man siya kagad namatay yun, si Sergeant Donato. Kasi nangyari yun, around of 0700 ng umaga. Ang problema lang doon, na kasibak siya is around 1200 na ng tanghali. Matagal siya na ibak. Ang nagkuha pa sa kanya doon, through kasibak, is yung presidential chopper natin dati. Former President Duterte. Yun ang ginamit para maibak lang siya. 2 sila ni Sergeant Galagar, maibak o 3, saka si Sergeant Cardosa. Kasi si Sergeant Cardosa, hindi din namin declare kung ano talaga yung tama niya. Kasi hindi na umimik yung tao eh. Ano pala yung sa mata niya, parang nagbingi na rin sa pagsabog. Then ako that time, dapisan din ako dito sa may bandang tuhod, kunti. Tapos yung kill scout naman ng isang leading squad, tinamaan din dito sa right side ng ano niya, yung paa ng shrapnel. Si Sergeant Traidanas, kalakas talaga ng ano, yung anti-personnel mines na nilagay nila. Nung inibak na sila, sinakay na agad sila sa akin. Pero mahirap, matagal talaga nakuha. Kasi ginawan pa namin talaga ng ano, yung tamang-tama lang na maka-hover lang yung ano, yung chopper. Pero buhay pa si Sergeant Donato that time. Umabot pa siya ng pagdating sa ospital, naoperahan pa siya, naputulan pa siya ng kamay. Tapos, naabot pa siya ng mga 2 days, 3 days bago siya namatay. Si Sergeant Galagar naman, muntikan din, 2 beses din siya na ICU noon, that time. Kasi yung tama niya dito, ng shrapnel, muntik din tumagos sa likod niya. Pero ang dito talaga ang matindi sa bahita niya. Kasi, ikaw pa naman na yung tumama sa'yo, yung mga kinat na yung round bar, number 10, number 9, yan yung nilagay nila doon sa anti-personnel mine. Yan yung tumama sa kanya. Eh nung
Hindi man sana ako nung ano, nakuha na sila, nung nakuha ng chopper, kasi pinilit talaga ng piloto na makuha sila. Pero ako, hindi na ako sumama, pati yung yung telescout ko, si Sarin Tridanas, hindi na rin siya sumama kasi light lang man yung tama namin. Kasi ako doon, gusto ko pa talaga na maglakad pa. Kasi, ano eh, parang nawala na yung ano ko eh, yung takot eh, kasi yung nakita ko yung kasamaan ko na gano'n ang nangyari. Ang nakalagay na lang sa isip ko, wow, kung paano ako makaganti. Na gano'n yung nangyari. Pero tinawagan ako ng officers namin ng ano, ng operation. Sabi niya, pababain talaga. Kaya wala akong nababa. Ang that time nun, yung S3 namin si ano eh, si Captain pa siya dati, ngayon Major na eh, Captain Manggigil. Dati, siyang operation officers namin that time. Tapos yung battalion commander namin noon is si Lieutenant Colonel Oscar Pratosa. Tapos yung executive officers naman niya is si Lieutenant Colonel na rin, si Lieutenant Colonel Leo Salita. Siya yung ano noon, yung executive officers ng battalion namin. Kaya that time na no, wala akong nagawa. Pinababa talaga. Pero nilakad pa namin from Busikong to Tamayong. Purok 6. Nilakad namin yun hanggang Purok 6. Sabi ko nga, sir, bakit ako po ba yan? Sabi ko sa PL ko na, okay pa man, kunti lang naman yung gas-gas lang naman to sa akin, sir. Kaya pa man maglakad. Hindi. Advice yan ni Juan. Yung prison officers natin. Na baka kasi may tama ka nga, baka may infection. That time, sabi ko, pero malungkot talaga ako kasi hindi ko talaga makalimutan yung humingi sa'yo ng tulong na lumalabas yung dugo sa bunganga, lumalabas yung dugo sa ilong. Parang kahit dayain mo yung sarili mo na okay lang yan, kaya mo yan. Pero hindi mo talaga, ano, kumbaga, yung sa kalooban mo talaga, hindi mo talaga ano ba, tago na, ano ko lang, ilingon ko lang yung mukha ko para hindi niya makita yung mata ko na pumapatak yung luha ko. Sabay, grabe naman itong nangyari, ganyan. Mas lalo na nung ano, yung time na namatay na siya. Inawian siya doon ng buhay sa ospital. Tapos kasi pagkatapos nung sa ospital, nilamayan siya doon sa bahay niya. Eh, kataga-Turil lang din yung, ano, yung tropa na yun eh. Kapag asawa sa Turil. Sabi ko, kawawa naman talaga yung pamilya niya kasi maliliit pa yung mga anak niya noon that time. Sabi naman ng battalion commander namin, si Sir Oscar Pratosa, sabi niya, punta ka doon, Sergeant, at kausapin mo yung pamilya. Doon na, pinuntahan ko, kinausap ko yung pamilya, kung pinaliwanag ko sa pamilya niya, kung ano talagang nangyari. Kaya masakit din talaga sa kalooban. Lalo na yung ano, yung ililibing na siya. Kasi ako pa yung nag-uunor sa kanya na ilibing siya. Ramdam ko talaga parang inihiwa yung puso ko nung ano. Yung magkukuman ako ng handa sipat putok. Yung bawat putok ng baril yun, tumutulo yung luha ko kasi maalala ko yung nangyari ba. Paano, doon naisip ko rin, paano kaya kung ako ito, ganun din talaga siguro yung maramdaman ng kasama ko. Kaya yung bilang isang member ng Scout family, ng 3rd IB, ano talaga kami, dikit talaga kami sa isa't isa. Kasi pag galing kami sa may operation tapos may encounter, pagbaba namin yan, ano kami, yung sobra pang asama magkakapatid yung ano namin, yung samahan. Tapos ano talaga, yung may problema, magsasabi, ganyan. Tapos magkanda kami ng ER. May encounter kami yun, ER kami. Tapos ng ER, automatic na yan, yung moral nila, magpaalam, yung malapit lang yung bahay, automatic man yan, paalam, uwi mo na. Yan. Tapos, yan, parang wala kaming gap sa isa't isa. Kumbaga, ganun yung banding talaga namin. Kaya, masigasig din talaga yung mga tropa na yun. Makakita lang nga ng kunting trackings. Parang ano ba, yung K9, ng aso ba pag nakakita, sundan talaga kaagad yung agresibo talaga yung kasama namin dati. Mga
guide at saka leading. Kaya minsan din, may pagkakamali din talaga na yung hot ka masyado ba? Yun ang nangyari sa kanila eh. Kasi umagang-umaga, may nakita na yung bakas ng, yung yamog ng damo, dinaanan, sabay, iba kasi dati, pag may nakita kang ganyan, kalkal ka agad kung saan. Automatic na yan, tinginan lang yan. Sabay, agad ba? Matapang. Oo, masyadong matapang. Ikaw yung platoon sergeant noon, Master. Ako yung platoon sergeant that time. Yung challenge na ganun ba na mangyari sa iyo bilang isang platoon sergeant? Ano yung paano ka Mahirap mag-react? talaga. Oh. Yung, sabagay, akala ko talaga doon mabuhay siya. Kasi, na-survive niya eh. Ilang oras yun, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali bago siya naibak. Tapos, nabalitaan ko na operahan siya mga around of mga 1600 na ng hapon. Akala ko ano talaga, pabuhay pa. Nagtaka na ako, bigla na lang declared na, yan, binawian na siya ng buhay. Sakit din talaga. Lalo na pag mag-decision ka talaga na ano, yung, okay lang kung ano, yung lamang ka talaga sa sitwasyon. Pero yung ikaw yung nalamangan ng kalaban, parang iba talaga yung maramdaman mo. Doon ko rin napil na nawala na yung takot ko na mamatay ako, ganyan. O, wala na. Nung makita ko yung kasama ko na gano'n nangyari. Lalo na si Sergeant Galagar. Kita ko siya. Diyan ka lang. Sabi ko, hindi ko kayo iwan. Para mahimural sila. Kahit may importante din talaga na bilang isang, ikaw yung platoon sergeant ng grupo, dapat marunong ka rin magbigay ng, kahit anong nangyari man yan sa rupa mo, marunong ka pa rin kumbaga, palakasin mo pa rin yung loob nila. Lalo na yung may mga naundid na, mga ganyan, palakasin mo pa rin. Huwag kang mag-negatibo. Isipin mo na, makaya to, kaya. Kaya ganun eh. That time is yung PL namin yun eh, ano pa lang eh, yung bagong report pa lang. Ano pa lang yan yun, yung, kumbaga, first encounter pa lang yan that time. Kaya bilang isang senior NCO talaga, gampanan mo talaga na ikaw ang matagal sa field, na may experience na. Ikaw yung dapat lakas loob na ganito. At yun na yung story ko noon that time, Master, yung tungkol sa pangyayaring yun, na namatay si Lit Donato. Yung confronted kalaban, ang confronted enemy namin kasi noon, yung Guerrilla Front 54 under ni Danilo Rositi alias Commander Bobby. Na ngayon po si balita ko si Commander Bobby parang corporal nata, nag-surrender naman siya. Kaya kinukwento ko lang to kasi parts din ito na kung paano din namin nakaambag din kami sa pag end of urgency sa parts ng Davao region. At yan lang po, sir. Grabe, no? Ang sakit ng pangyayari ng gano'n na. Yes, sir. Master, salamat. Sige, sir. Welcome, sir. Welcome.